Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. Well, mabilisan po, meron po tayong dalawang topics. Segunda po ito. Sa topic natin kanina, ang SONA ni PBBM na hindi aatinan ni VP Sara Duterte. At pangalawa, di umano, ito daw pong si Pastor Quiboloy, na tawag dito, na sinasabing wanted na, nasa China na daw, di umano. Ayan. Well, okay, ito na nga, darating na ang SONA ng ating Pangulo, At ang sinabi nga po ni VP Sara, na hindi po siya atin, and she designated herself as a designated survivor, At may mga naulat, na di umano'y hindi daw po natutuwa ang ilang mga congressman. Kala nyo naman natutuwa kami sa ilang mga kongresista. Kala nyo nakakatuwa din kayo dyan. Di ba? Pagkatapos yung pagkaisahan si VP Sara, yung ba namang sagot ni VP Sara, ano nyo rin? Para sa akin, wala namang pagpibiro doon. Dahil di natin alam, di ba? Dahil mahilig kayong manggera. I mean, pinapasok nyo yung mga sundalong Amerikano. Tapos, nandiyan na yung mga missile ng Amerika. Di ba? Although, of course, ang safety ng bawat isa ang ating concern, po. At wala naman doong pagbibiro ang ating Vice Presidente, At wala naman siyang pakialam kung anong sabihin ng ilan dyan, sa hindi niya pagdalo dyan sa SONA. At yun na nga, pag-usapan natin, ano bang sasabihin ni PBBM dyan? Ano na naman? We should. We must study. We must. Yun na naman ba sasabihin niya? Yung mga kinabisadong script na naman po ba yan? Question mark. Yan na naman po ba, sir? Yung sinabi niyo inauguration, yan pa rin ba? Ano pa ba? Yung bigas na hindi nasunod yung 20 nung election. Tapos ano pa? Yan pong piso natin, currency natin, siyang pinakamahina sa Asia. Yung pataas na mga krimen, mga nababalita na naman, nakarumal-dumal na naman, naglipana na naman. Ano pa? Baka naman ibida nyo dyan, si Apollo Quiboloy, meron ng pabuya. Ano pa bang mga sasabihin ni PBBM dyan na hindi alam ng taong bayan? Ano pa ba? Sige nga po guys, tulungan nyo po ako. Alam nyo, may mga nagkomento po, dyan sa aking naunang content. At may marami naman po nag-like, Pero hindi sila nag-comment, hindi sila tahimik, So nakita nyo po, napaka-active, ng mga kontra kay BP. So yung mga panawagan ko sa mga kampi naman dyan kay BP, huwag kayong mag-away, Pero mag-rebat naman din kayo, Or hayaan nyo na lang ako magsalita, okay lang naman yun. Yung like nyo, enough na po yun. Subscribe na rin kayo. Di ba ho? So ano pa ba? Ano pa bang mga ibabalita ni PBBM dyan? Ano po bang plano? Ano po bang yan pong traffic sa atin? Palala ng palala, Dahil dapat po talaga kasi ang traffic natin, mass transit system po ang pinagpupukusan natin. Napakarami pong motor sa bansa natin, po. Anyway, di natin pakikialaman yan. Basta, yun po, ang pag dito. Yun siguro, dahil alam naman po ni VP Sara nangyayari sa loob. Sabi ko nga, malayo ako dito. Diba? Pero nakakaamoy ako ng, diba? Yung nasusundan sana yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kaso nag-iba po kasi ng direction si PBBM. O ano po bang ibabalita niya pa? Yung South China Sea, yung enkwentro dyan. So ano bang impormasyon talaga dyan? Misencounter ba yan? Misunderstanding? O nagmalabis ang China? Ano ba? Lalaban po ba tayo? Yan po ba sasabihin ni PBBM dyan? Ilang Amerikano na po ang sundalong Amerikanong nasa Pilipinas. Ilang missile nila ang nandyan na. Yun po ba? Ay, nako guys. Ilan na nagugutong Pilipino?
O baka naman po puro ano na naman yan. We should. We must. So, sawa na rin po ang tao dyan. Ano po. So, abangan na lang natin. Okay, pangalawang topic. Ito raw po si Pastor Apollo Quiboloy. No? Nasa China na daw. Di umano. Well, po sinasabi natin no? Nagtataka tayo dahil bakit walang confirmation or bakit nila nasasabi yun, di ba? Ibig sabihin hindi na monitor yan ng ng ating immigration na nakalabas na siya, di umano. Kung totoo man yan. Tingin ko sa aking palagay, nakalabas na po ng bansa yan dahil sabi ko nga po, may mga eroplano siya, no? And at the same time, napakadami pong resources niya. At yung network of information mataas, no? Lalo na't kaibigan siya ng dating presidente, di ba? So ako, sa aking palagay, wala na sa Pilipinas siya, di ba? Bakit kasi ang intelligence report ng ating gobyerno hindi gumana at to this point at tila hindi nila alam talaga kung nasaan si pastor, di ba? At sa mga nagko-comment nga po pala about sa ang sinasabi ko rin po dito, panawagan natin. Siyempre, dapat harapin na rin ni pastor, di ba? Dahil yan din naman ang payo sa kanya ni dating Pangulong Duterte, di ba? Para di na po madamay yung mga miyembro. Kasi po dyan po naiipit yung mga miyembro, no? At siyempre, hindi naman ako kasapi ng grupo nila. Pero, di ba? Pag nandyan po sa ganyan sitwasyon, mahirap naman, di ba? Lalo kung feeling mo, nagigipit ka. Mahirap po yun, guys, no? Kaya yun. So, naintindihan natin yung aspeto na yun. Kawawa po mga members. Anyways, so yun na nga po, may nabalitaan po tayo, no? Na may reaction din po si Davao City Mayor Baste, dyan po. Sa pagkakasibak nga ng tapos parang papalit-palit ng hepe dyan, or di ko lang basta na-browse lahat, no? Mamaya po, no? Or kung may time tayo, i-browse po natin at tatalakayin po natin dito. So yun lamang po ang ating napag-usapan, no? Sa content na ito. At muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, po? Dito sa Day Enrica YouTube channel. At tuloy-tuloy lang po na tayo. At subscribe na po kayo at like, no? Huwag na kayo mahiya. Yung mga DDS dyan, pasuyo na lang. Si Mr. Rio pala na, bumalik na ulit, So, yun lamang po at muli, maraming salamat sa inyong lahat.